Okay mga ka-trigger, itong muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman, at palagi ko sinasabi na huwag ninyo akong hanapin sa Pilipinas sapagkat ako ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait bilang isang firearms instructor gunsmith. Maraming nagtatanong sa akin, naghahanap sa YouTube, sa Facebook, may gustong bumili ng baril. Wala po ako dyan sa Pilipinas at saka hindi po tayo nagbibenta ng baril. Magtanong po kayo at ating sasagutin. Okay, bago ako bumati sa lahat at magpasalamat, ay gusto ko lang munang basahin ang kahilingan ni Combatron. Yan. Ang sabi ni Combatron ay, Kaelmer Peloren, request topic po sana next upload ninyo about sa may group or wala ang mga shotgun. For your information at education po sana sa ibang mga Pinoy. Okay. So ayan, at bago natin yan bigyan ng linaw, ay pagpapasalamat lang muna tayo sa 34,100 plus na mga subscribers natin. Okay, at pasasalamatan ko lamang ang lahat ng mga nanonood, mga silent viewers, lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads. Tayo po isang charity vlogger na may 6 na estudyanteng tinutulungan na mga anak ng mga single parent. Tayo po ay hindi natin sila ginagamit para kumita ng pera sa YouTube. Okay, tayo ang ginagamit natin ay ang ating maliit na kaalaman para tayo ay makatulong sa kanila. Yung kinikita natin sa YouTube ay itinutulong natin sa kanila. Tayo po ay nakapagpatapos ng 4 na anak. Wala na po tayong pinapag-aral at may magandang hanap buhay dito sa abroad. Kaya naisipan ko po na yung kinikita natin sa YouTube ay itulong naman natin sa mga estudyanteng kapos. Okay. Kaya nga po ako yung nagpapasalamat sa mga tumulong, nagpadala sa ating GCash number. Ito po, para sa ating mga estudyante, si Alfredo Isidro or Disipay ng Las Piñas, at doon sa ating kaibigan na architect, Arnel Salvador, naging kaibigan natin dito sa Kuwait, si Boy Umay, na nagpadala rin sa ating GCash, Jubil Platoon. Okay, at yung nagtanong sa atin si JC Antonio Official. Okay, so ayan, at ano yan ang ating GCash number. So sa mga gusto pa magpadala, maraming salamat sa inyo. At yung mga nagpadala na hindi nagpakilala, please pakilala kayo dahil gusto ko kayong pasalamatan sa ating mga vlog. Ayan. At punta naman tayo dito sa sa kahilingan ni Combatron. Okay, request niya ay itapik natin yung barrel na shotgun at barrel ng mga may groove. Okay. So ito ang barrel ng shotgun. Yan. Ito papakita ko sa inyo. Ang loob ay ito. Yan. Ang loob ay malinis, makinis. Hindi po katulad ng mga gawang backyard na ang ginagamit ay tubo ng gripo. Kaya yun po ay paglabas ay kalat na kakaagad. Kalat na kakaagad kahit malapit. So hindi kayo mapupuruhan. Maharing madami dahil ito pong mga original na barrel ng shotgun, bukod sa makinis siya, ito ay malaki dito sa puno at paliit dito sa dulo. Kumbaga ang butas nito ay paganon. Kaya ang labas ng bala ay sulit sa mga 20 meters, dun pa lamang ito maghihiwalay. Okay? Sa mga 10 meters ito ay mga ganyan lang ang sakop nito, mga sinlaki ng ulo. So pag tinama kayo nito sa mga 5 meters ay ang butas nito ay mga ganyan lang. Dahil ito ay nilalagyan pa nila ng chok sa dulo. Itong chok na ito yung nagpapabuo ng bala ng mga bulitas. Dahil ito yung chok na katri dyan dito. Yan. Nilalagyan. At yan chok na yan ay may maraming klase yan. May mga sizes yan. Ito yung set ng chok nila. Papakita ko lang sa inyo. Ito yung set ng chok nila. Ayan, oh. Meron yang may mga number yan. Okay? So, kamukha nito,
Okay. Ito M1. Ito yung pinakang maliit. Okay. So ayan, tatlong klase yung choke niya na nilalagay sa dulo. Ayan, kaya ang shotgun malakas sa malapit. Okay, sa mga 50 meters ito ay kumbaga malaki na ang kalat sa mga 50 meters. Hindi kamukha ng mga ganito. Nasa 50 meters ay solido pa rin yung tatama sa inyo. So papakita ko sa inyo ang bala ng shotgun. Okay, nagbukas tayo ng isang bala ng shotgun. Ayan, oh. Kung mapapansin niyo ay ito yung pang-ibon, hindi man ito yung D12 na tinatawag. Yung D12, yung 12 bulitas na medyo malalaki na eksaktong. Kasi ito, hindi naman ito puro bala ang laman, ang kalahati nito ay pulbura. Papakita ko sa inyo. Tataktak natin dito yung ano. Yan oh. Yan ang dami ng yan ang dami niya ng laman na lumalabas. At yung kalahati nito ay nakahiwala yung nakahiwala yung pulbura. Doon sa mga tawag dito ay nakalimutan ang tawag dito. Doon sa kanya mga bulitas. Yan. Kung ito'y tatanggalin natin, yan oh. Parang may casing siya, may housing siya. At pulbura yung nandito. Pulbura. Kung mapapansin natin, marami ang pulbura nito. Marami ang pulbura. Ito kasama itong lumilipad. Ito yung dahil ganito yan. Oh, papakita ko sa inyo. Yan oh. Nakahiwalay talaga yan. Kumbaga ito yung lethal niya, ito yung nakakamatay. Pag inalis niyo ng lethal na yan. So ang pulbura niya nandito sa baba. Andiyan oh. Papakita ko sa inyo. Ayan oh. Ganong karami yung pulbura niyan doon sa baba na yon. So papakita ko sa inyo kung gaano kadami ang pulbura ng shotgun. Ito ay 24 grains. 24 grains. Okay, samantalang yung mga pistol na 45 nasa 5.5 grains lang. Ito ay gano'ng kadami nito? 24 ito. Meron 28 pa nito, 30. Okay, so papakita ko sa inyo kung gano'ng kadami ang pulbura nito. Ayun, ganyan siya kadami. At ipapakita ko naman sa inyo ang pulbura ng 9mm kung kagaano kadami. So, huwag kayong magbubukas ng shotgun ng mga bala nang wala kayong knowledge o know-how. Ito ay delikado kung ano. So, ang pagbukas naman ng mga bala ng mga pistol ay ginagamitan ng bullet puller. Ito yung bullet puller niya. Okay. Lalagay natin dito yung bala. Lalagay natin bala dito. Ito yung ginagamit ng mga professional. Bullet puller yan. Pagkatapos ay ipapalo natin ito sa matigas na bagay. Yan. So natanggal na natin. Okay, parang siya, kinetic energy. Yan oh. Natanggal na natin yung yung head niya at ilalagay natin dito yung pulbura. Ikukumpara lang natin kung bakit mas marami ang sa shotgun. Okay. Kung mapapansin natin, ayan oh. Ang pulbura ng ganyan lang siya kadami. Ito ay nasa 5.0. 5.0 ang grains nito. Samantalang itong shotgun, ganyan kadami. Okay, so kumbaga bakit mas malakas yung bakit mas malakas yung may groove? Papakita ko naman sa inyo yung groove, yung barrel ng
ng 9mm. Ayan o. Makikita ninyo yung groove niya. Dito natin makikita. Ayan, may groove siya o. Yun yung kanyang groove. Na kung baga itong... At maraming nagtatanong, Sir, bakit sikip yung bala? Talaga bang sikip yan? Talaga pong sikip yan. Dahil, magkakamiro niyan dito, pagka nasunog yung pulbura na yun dito, pagka nasunog sa loob ng barrel, magkikreate yan ng pressure na hanggang 2,000 PSI. Okay? 2,000 PSI to 2,500 PSI para maitulak niya itong dahil kung yan ay hindi masikip ay pungaw yan, hindi man malayo ang tatakbuhin nito. Kamukha nito, ito yung blanco na barrel, wala pa itong groove. Blanco ito, hindi pa ito nagagawa. Ito ay pang 40 caliber. So ayan, ito yung mga ginagawang barrel na So kung mapapansin niyo, talagang sikip yan dahil may groove yan, at pag yan ay, kaya may groove yan, umiikot yan. Umiikot, mabilis ang ikot ng bala. Kaya twist. Kaya nakatwist yung groove niya, nakatwist. Ayan o. Nakatwist yan. At sa mga rifle naman, ito ay barrel ng rifle na pinutol, 7.62 na caliber. Makikita ninyo na ang lalim ng kanyang groove. Ayan o. So ganun ang pagkakaiba ng may groove at walang groove. Ang walang groove ay maraming pulbura. Kasi nga yung pulbura na yon ay yun ang magbibigay ng kinakailan malakas. Malakas yung gatong. Kasi nga hindi sikip ang magpapasikip lang sa baril ay ito. Kung mapapansin ninyo, masikip ito. Susukat natin sa kanyang choke. Ito. Kung mapapansin ninyo, ito yung nakaganyan yan. So, andi dito yung pressure niya. So, kinakailangang ito ang magpapasikip sa ito ang magpapasikip para magkamiro ng pressure sa loob ng barrel. Para magkamiro ng pressure sa barrel, itong housing na ito, casing na ito ang siyang magko-control ng pressure. Ito. At yun namang bala niya ay nandito. Kumbaga ito ang bala. Nandito siya. Nandito siya. Kaso nga lang, ito ay shotgun. Okay? Ito yung shots niya ay dapat magkamero ng masikip na pressure. At ito ang nagpapasikip ng pressure. Para itulak niya itong mga shots niya sa labas. Kaya magiging ganito siya. Yan. Magiging ganito siya. Okay, kung kayo naglalaro ng bata pa nung mga binabalahan ng mga kawayan na yung laruan ko, na mga basa na papel ay lalagay doon, yun. Parang ganito siya. May masikip siya dito. So, mapapansin ninyo, masikip dadaan siya dyan sa kanyang choke. Kaya ito, ang barrel ng shotgun ay malaki dito. Malaki pagka umapoy na ito, pagka nasunog na yung kanyang pulbura, ay kukontrolin nito yung pressure para pag lumabas yung ay malakas. Kasi kung walang mabubuong pressure dito sa loob, ay hindi rin malakas ang shotgun. Kaya nga yung mga shotgun na homemade, mahina yun. Hindi yun na sa mga malapitan lang yung walang pressure yun. Kasi nga yung kanyang barrel ay hindi naka-design dito. Maluwag. Kumbaga maluwag ito. Maluwag dun sa barrel. Kung yung mga ginamitan lamang ng tubo ng gripo, ng nawasa, walang walang lakas. Maganda lang yung sa malapit 5 meters.
Hanggang doon lang yun. At sa 5 meters yung sabog na yun. So, iba ang pressure ng original na barrel dahil nga gawa nito. So, ayan. At sana may natutunan kayo ang pagkakaiba ng walang groove at saka may groove. Kumbaga, bakit nagkakamiro ng pressure itong bala na ito? Nagkakamiro ng pressure ang mga pistol dahil ito ang ito ang bumabara sa kanyang barrel. Okay, barado siya. Kaya pag ito'y lumabas, malakas yung explosion. Ang putok niya, nangyayari yung putok niya pag ito'y lumabas na. Pag lumabas na ito diyan sa barrel, yun na yung explosion na yun. Yun ang tinatawag natin na fire explosion na. Yung nagki-create siya dito sa loob ng gas, burning gas at pressure dahil doon sa nasunog na pag lumabas na ito, yun ang explosion na. Ganon din naman dito. Ganon din naman sa mga barrel, sa mga shotgun. So yun ang pagkakaiba ng shotgun at saka ng may groove. Okay? May groove. So, ang shotgun, hindi mababalistic. Walang groove. Paano mo ito ibabalistic? Paano mo mababalistic yan? Apakadami niyan. Hindi naman niya sulit. Kaya pagka lumabas itong bala, kaya may ballistic yan, yung groove niya ay mamarka dito. Magkakameron ito ng groove. Kaya pag yan ay magnifying glass, ikukumpara yan doon sa barrel kung saan lumabas na barrel yan. Kaya pag ang mga barrel nyo yung lisensyado, meron kayong nakaano sa FEU. Fire and Explosive Unit na na heads. Ikukumpara yung sa mga crime laboratory, ikukumpara doon sa halimbawa, ito, nagamit sa krimen ito, itong bala na to. Ikukumpara ito doon sa baril ninyo na naka-exhibit doon sa crime laboratory. Ipaparehas yan. So, pag nagparehas yung islag na ginamit sa crime at yung islag na nakadeposito ninyo doon, yun ang tinatawag na ballistic. So, ayan din na natin pahabain. So, nalaman natin kung bakit malakas ang shotgun, kung bakit yan ay malakas ang pressure at kung bakit malakas din ang pressure ng mga barrel na may groove. Okay? So, huwag kayong magtaka. Yung mga nagtatanong sa akin, Sir, talaga bang sikip? Talaga ba sikip? Sikip po talaga yan. Dahil kung hindi man niya sikip yan ay pungaw. Okay? So, ayan. At maraming salamat dun sa nagtanong nito. At napagbigyan natin. At hanggang sa muli, magtanong lang kayo at sasagutin natin. Ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Nagang Smith din naman. God bless us all. Thank you very much.